Hindi takot ang Diyos na subukin natin siya. Wag ho natin ma-misinterpret. Pastor, siguro kaya ayaw ni Lord na subukin natin siya kasi takot siyang subukin natin. Mali. Kaya pinagbawal ito ng Biblia ni Moses at ni Jesus sapagkat wala tayong karapatan na gawin yun sa Diyos. Malinaw. Malinaw po ba? Hindi takot ang Diyos na subukin natin siya. Kaya nakasulat sa Biblia, wag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Hindi siya takot sa pagsubok natin. Kaya sinabi yun ng Biblia para ipaalala sa atin, wala tayong karapatang subukin ng Diyos dahil Diyos siya at tao tayo. Nagets nyo po ba? Wala tayong karapatan. Kanina, tama na sinusubok ng Diyos ang tao dahil Diyos siya. Yun ang sagot. Pero yung tao, susubukin ng Diyos, mali. Tao lang tayo. Ibigyan ko ng diin yung word na tao. O, Diyos sa katao. Una, siya ang lumikha sa atin, hindi tayo ang lumikha sa Diyos. Kaya wala tayong may pagyayabang. Pwede mong pagyabangan yung rebulto na ikaw ang gumawa, kasi ikaw ang gumawa. Ay, yung rebulto, wala namang no match naman sa'yo. Hindi. Sabi mo sa rebulto, alam mo, ako may gawa sa'yo, ay sumunod ka sa akin. Pag sumunod yung rebulto sa'yo, napaka-bless mo naman. Pero wala siyang kakayanan. Tama? Kasi ho, ikaw ang lumikha sa Kanya, pero yung Diyos na lumikha sa atin, wala tayong karapatang utos-utusan siya. Nagigets po ba natin? Ibalik natin ho yung ating kalalagayan sa harapan ng Diyos, kasi minsan tayo na yung nasa trono niya, hindi na yung siya yung nasa trono niya. Siya ang may hawak ng ating buhay, hindi tayo ang may hawak ng buhay niya. Pangalawang reason. Kaya hindi ho natin pwede siyang subukin. Okay? Lumugar tayo ng tama sa harap ng Diyos dahil wala naman tayo kung hindi dahil sa Kanya. Anong ibig ko sabihin sa mensahe ng Panginoon sa oras na ito? Gusto kong ibalik natin ang ating mga sarili bilang mga taong nagpapakababa sa harapan ng Diyos.